Hi, Dr. Grace Carol P. Beltran here, your dermatologist and dermatologic and aesthetic surgeon, your genetologist, and your obesity resource person. Ang topic natin ngayon ay yung mga possible side effects ng pag-inom ng isang gamot na napakagaling sana, kaya lang kung mali ang paggamit nito ay nagkakaroon talaga ng komplikasyon. Ano bang gamot ito? Ito po yung tinatawag nating corticosteroid. Unang-una, maraming mga doktor ang gumagamit nito, no? Pero there are some doctors who use it improperly. And then, there are also some patients who takes this drug improperly kasi in-endorse lang ng kapitbahay, ng kapatid, ng nanay, tatay, and then they do not even know what kind of medicine they're taking, no? Kaya sometimes it develop complications. So, ano ba ang mga komplikasyon ng steroid sa balat? Kapag ka pinapahid mo yung steroid ng matagal sa balat, lalo na yung matatapang, kasi may mga, may mga classification, no? May, yung medyo mild, moderate, and very, very strong, and sobrang strong, no? So, apat na classification to. Kapag ka very strong yung pinapahid mo at ginagamit mo to araw-araw sa balat, pwedeng lumubog ang balat mo. Kasi nagkakaroon ng atrophy, no? Ibig sabihin ng atrophy, namamatay yung ibang cells ng balat, no? Kaya ito ay nababawasan at lumulubog. At saka nagpapanipis ito o kaya ito ay nagpapabagal ng production ng collagen, kaya lumulubog ang balat. So, kaya nga, ginagamit ito sa mga sakit na nangangapal ang mga balat, no? Ayun. So, lulubog ang balat mo. And then, ano pa ang pwedeng maging side effect sa balat? Pwede kang magkaroon ng discoloration, okay? Nag-iiba yung kulay pag sobrang tagal na, namumuti na yung balat kasi pati yung pigment, yung melanin nawawala, no? Namamatay yung melanocyte, it is toxic to the melanocyte, and so its melanin formation can be affected, no? Yung pag-produce ng kulay ng balat can be affected also. Yan. Tapos sa mga babae na ginagamit ito sa kilikili, kahit sa mga lalaki na gumagamit nito sa kilikili nila, sa singit, o kaya sa mga ilalim ng tiyan, sa ilalim ng breast, pwede kang magkaroon ng stretch marks, no? Kaya ayan, yan yung mga possible side effects ng matagal na paggamit ng steroid. Pang-apat, ito ay ginagamit din na, tawag dito, ah, pamahid. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ka ng, lalo na kung matagal mo na nga pinapahid, nagkakaroon ng excessive bruising, no? Ay, ibig sabihin, dahil numinipis yung, yung second layer ng balat mo, mas nagiging prominent yung mga blood vessel, mas nakikita. Kasi nga, numinipis yung layers ng balat. Kaya, yung blood vessel, nagiging more superficial ang itsura, at saka, mas nakikita, no? Kaya kapag hinahawakan mo ng mahigpit yung kamay ng tao na merong gumamit ng matagal ng steroid, nagkakaroon ng pasa-pasa sa bruising. Hindi lamang siya sa balat may side effect. In fact, when you take it for a long time orally, kagaya ng mga prednisone, dexamethasone, Claricort, celestamine, lahat ng mga oral medication or oral tablets na may corticosteroid ay nagkakaroon ka rin ng mga komplikasyon nito. Ano ba yung mga komplikasyon? Well, I had this patient na nagkaroon ng katarata at the age of only 24, no, 24 or 25. Sa tagal ng inom niya nung oral prednisone na yun, nagkaroon siya ng katarata. At that age, usually katarata sa matatanda lang. Tapos meron naman ako isa, doktora pa yun, no? Ginamit niya sa buong katawan dahil may psoriasis siya. Ang tagal-tagal niya ginamit, I think it's for 5 years. So, nagkaroon din siya ng side effect, yung Cushing-White syndrome, kung saan lumobo yung katawan niya, bumilog yung katawan, lumiit yung braso at binti, tapos nagkaroon siya ng mga buhok, no, sa different parts of the body. So, that is Cushing-White syndrome. Yung nga, minention ko yung buhok kasi it can also induce hair growth, no? So, kung pinapahid mo to sa muka, parate, maganda sa umpisa dahil mamula-mula yung mukha mo, parang rosy cheeks. Yung pala, hindi mo alam, magkakaroon ka later on ng mga buhok-buhok na napakarami sa mukha, magkakaroon ka ng tagyawat na dating wala namang tagyawat, bigla na lang susulpot yung tagyawat mo. O kung ikaw ay may dati ng tagyawat, pwedeng lumala yung tagyawat mo bigla, no? Tapos minsan mamula-mula, akala mo rosy cheeks nga, yung pala meron ka ng telangiectasia, no? Telangiectasia are small blood vessels that can grow upon the stimulation of the skin with prolonged steroid use. So, hindi lang telangiectasia, telangiectatic mats, telangiectasia, all over the face and other areas of the skin na akala mo ay mapula-pula. Yung pala pag in-stretch mo yung balat,
telangiectasia na po, no? And you cannot remove it easily, no? You have to do some laser therapy in order to remove it. So, ano pa? You can also develop osteoporosis, diabetes, hypertension, at marami pang ibang side effect, no? In fact, you can produce immunosuppression, no? Kaya kapag ikaw ay may cancer, lalong lalala yung cancer mo. Kung meron kang infection, lalong lalala yung infection mo kasi immunosuppressive ang steroid, no? So, which means that bumababa ang resistensya mo kapag ikaw ay umiinom nito. Kaya lahat ng sakit na na involve ang immune system, pwede ka magkaroon. So just imagine you have so many things to think of, no? Or there are so many side effects that you can have when you use that medicine, the corticosteroid, for prolonged periods of time without the supervision of a doctor. Kaya magandang gamot, pero kung mali ang gamit, nagkakaroon ng side effect. So sa susunod po, kailangan niyong kumonsulta talaga sa doktor bago kayo uminom ng mga gamot dahil lahat po ng gamot, walang gamot na exempted, no? Lahat ng gamot may side effect, lalo na kung mali ang paggamit nito. So if you have any more questions, just call my numbers and please like and share my account.